Magandang araw sa inyong lahat. Breaking news tayo ngayon tungkol sa mainit na issue ng posibleng impeachment laban sa Vice Presidente. Kumalat ang ulat na tila umaatras na ang ilang mambabata sa naturang panawagan. Kung matatandaan, sina Representatives Abante at Chua ang isa sa mga nangunguna sa pagsulong ng impeachment. Kaya naman, marami ang gulat at nagtataka kung bakit tila lumalambot ang suporta dito. May mga nagsasabi na pahiya na naman daw ang kampo ni na Abante at Chua dahil mukhang hindi matutuloy ang kanilang plano. Ano nga ba ang dahilan sa likod nito? May bago bang ebidensya o naging usapan ba sa pagitan ng mga mambabatas? Ang sigurado, patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito at titiyakin na makukuha ninyo ang pinakabagong balita. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood. Sa interes na sambayan ng hindi naman sa interes ng iyong mga constituent ang ginagawa niyo na yan. Interes yan ng Malacanang na matanggal yung si Vice President Sara Duterte. Di ba? Ngayon, atin nung abangan kung ano ang ika nga kahinatnan ng pag-atras na yan ng ibang mga co-authors diyan sa impeachment na yan, itong si VP Sara. Direktaho tayo dito kay former Senate President Franklin Drilon. Meron akong pagkabayas itong interview niya na to. Pero kahit paano makikita ho natin kung paano mag-isip ang mga dilawan-pinklawan. Kung paano yung magiging depensa ng mga gumugusto na ma-impeach si VP Sara dyan sa Senado. Kaya ho natin pinapalabas to para kung sakaling marinig nyo itong mga ganitong klaseng argumento, hindi na ho kayo magulat. Kasi sigurado gagamitin niya ng mga nakaupong senador na gustong ma-impeach si VP Sara. Hindi ko kasi pwede na, wag na natin panoorin yan kasi dilawan, pinklawan yan. Hindi ko ganun yun. Para at least kung magkaroon man ng mga argumento sa Senado, hindi na ho tayo magkagulatan. Kung ano man sasabihin dito ni former Senate President Franklin Drilon, malamang sa malamang, yun din ho ang mga gagamiting argumento ng mga kaalyado niyang senador kagaya ni Bang Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Tito Soto, Ping Lacson. Yun ho mga gagamitin nilang argumento dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin mga kababayan. Kaugnay po ito nung AMLAC report. There was, I know it was Congressman Joel Chua who shut it and saw that there were no cash on hand or cash on bank. I'm not sure if one or both. Basta there were 6 years na wala daw nakasulat na cash on hand si Vice President Sara Duterte. Is that odd? Is that? Odd. Well, it is odd in the sense that the bank records are already made public. And certainly there is cash in bank at the very least. And that is an asset no matter how you argue it. And that is why you are required to report it in your statement of assets and liabilities and net worth. But 6 years of no cash on hand or cash in bank? Well, firstly, the actual records proves that is wrong. The actual record presented by the AMLC shows that there was cash. Inflows and outflows. Inflows and outflows, in fact. And to follow up on that, Senator, Attorney Poe was saying that nalagay ho kasi sa others, hindi po nalagay doon sa cash on hand or cash in bank. It was put in, I think, others or various. Is that acceptable? I haven't seen this alone. I do not know what others. As I said, you are supposed to state your assets and your liabilities. So that's in law you give it a plain meaning. So Assets, it's assets, liabilities and liabilities, and the form required of public officials when they submit their SALN is that you point or you specify what are your assets. Bank deposits are assets. No matter what you say, no matter. I think there was a Congressman Ridon, who had asked for a clarification, that might not be the right word, or the format that must be used for the SALN if there is cash
if it can actually be put in Other others assets. or others or various. I think hiningi niya po yun, and I remember Congresswoman Jinky Luiser said they can, pero they have ruled on probable cause already. So, the box of BIR records. There was a box, Senator, with the ITRs or bank records of the Vice President and her husband, Attorney Mans Carpio, to which the congressmen and women decided not to open. Well, because it is only an investigation to determine whether the complaint is sufficient in substance. The matter of the ITR, or Internal Revenue Reports, in the judgment of the committee, there is already enough to establish that there is sufficiency in substance. And they didn't want to risk that anymore because the law specifies that you cannot make the income tax return public except in an executive session and In aid of legislation. in aid of legislation. So they were concerned that there could be arguments in favor of their having opened those BIR accounts. But for what? I support the theory of the committee that let it be tackled in the Senate because we do not need that for purposes of establishing substance. Probable cause. Probably, establishing that it is sufficient in substance. We do not need the ITR records. But that vote had been made. 38 said would not open it. I think 6 said let's 6 or open 7, it. yeah. Natalo po yun. Yeah. Let's open it. But just in general terms, does the Justice Committee have the power to open that box without violating any law? Well, the law specifies that it must be opened in executive session, so they could have done that. But Was it an executive session and in aid of legislation, or an executive session? I can't recall exactly, but one thing I remember is that it must be in aid, in executive session, and probably in aid of legislation. So again, there can be a debate there, But this is definitely not in aid of legislation. So Senator. certainly, but then it goes to the Senate, and since the House is only determining whether or not there is sufficiency in substance, why should you risk going with the other party going up to the Supreme Court? So you agree with that decision? I to open fully the box? concur with All the right. decision. Okay, now let's go to what will happen. A committee report on Monday that will be signed by the House Justice members, and then at some point, days after, this will be brought to the plenary where they expect heated debates because this is the time everybody gets to vote. That's right. And they need 1/3 to be able to confirm, impeach the Yes. Vice President. When it gets to the Senate, sabi na po ni Senate President Tito Soto, agad-agad. They will convene, sabi niya, even the day after they receive the articles of impeachment. Again, presuming that aabot po ito sa Senado. Quick question on this, sir. Did you get any clarification with the Supreme Court ruling on forthwith? Lumabas po ito very recently, April Right. 29. Ang sabi po ng Supreme Court, ang ibig sabihin po ng forthwith, within a reasonable time, which may be longer or shorter, depending on the circumstances of each case. Nobody agrees with that among the legal profession. I mean, You look, yeah. but having said that, But did it clear it up? This the rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith is concerned. So Senate President Soto said it will be tomorrow. And unless he is overturned by the majority,
then the trial will take place. But that is my question, Senator. Is it going to be up to the Senate President to decide now what forthwith is? Because if the Supreme Court says within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case, that becomes a judgment call of the Senate President. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. correct. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start convening tomorrow. If somebody questions it and says, you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questioned Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. So I guess at the end of the day, it's up to the 24 senators. That's correct, Yeah, because hindi we lang are po an sa Senate independent body. President. And at least the Supreme Court recognized that the Senate can interpret it in its own discretion. Yeah, because basically there was a ruling also part of it, not in these words, that it's not just up to the Senate President, but the impeachment court itself. Basically saying it's up to all 24 That's of you. correct. That's correct. But the way it is implemented is the Senate President and the Majority Leader, presumably with the support of the majority, says the trial will take place on June 1 or whatever. Unless the majority of the senators says, no, we will hold it in June 1 of next year. That stands. Now, if the majority of the senators says, no, it should be on June 1 next year, then that's the end of the Soto presidency. But did this decision of the Supreme Court make the meaning of forthwith more vague? Did it add more questions, or could it have been an easier response on what forthwith means? I agree with the latter. It should have been an easy response. But as we have been taught in the in college, the Constitution is what the gods of Padre Faura says it is. Yeah. So we accept that. I accept that as a lawyer. All right. Do you see an impeachment trial happening as a last question, Senate President? Yes, sir. I think the Soto Senate President Soto has said it will take place, and he interpreted forthwith as immediately. Para namang, ito naman si Senator Franklin Drilon, para namang nakalusot na sa plenaryo dyan sa House of Representatives. Para namang nasagot na yung mga katanungan nitong si Congressman Egay Irisis dyan sa plenaryo. No? Para namang nasagot na yung mga katanungan nitong si Kong Marcoleta. Ang dami kong magtatanong dyan. Doon nung sigurado magkakaalaman kung ano mangyayari dyan sa impeachment na yan. Sa Senado, oo, siguro. Pwede, magdire-diretso, mag-porkwit sila. Pero hindi rin sigurado na mai-impeach siya. Ang sigurado ho dito mga kababayan, yung mga co-authors, di umano, nag-aatrasan na. Yun pa lang ho, napakapangit ng signal nun. Napakapangit ng signal nun na ipinapakita dyan sa impeachment na yan, itong si BP Sara. And that is something that the Supreme Court should no longer interfere with. Yun. Dito na ho tayo sa former head BSP Investor Relation Officer. Panoorin ho natin ito mga kababayan dahil nga naman ngayong mga panahon na to, maraming mamumuhunan nawawalan ho ng gana sa Pilipinas dahil nga imbis na unahin yung seguridad, unahin ng kawalan ng pagkain, trabaho, di ba? Ang inuuna ho ng administrasyon na to, impeachment nitong si BP Sara. Rekta ho tayo dito, Gig. Anong mga posibleng mangyayari sa mga susunod na panahon? Pero may rason sila para umiwas muna sa Pilipinas. Kasi Ma'am Cora, via Zoom, magandang hapon po sa inyo. This is Yan. Henry Uri and I'm with my partner Karen Oyong. Ma'am? Magandang hapon po, ma'am. magandang hapon sa inyo, Henry and Karen, and thank you for inviting me to your show. Opo, it's an honor. Kami po ang magpapasalamat sa inyo at kayo po yung nagpaunlak sa amin. Ma'am, kumusta na ang ekonomiya ng bansa? Kumusta na ang Pilipinas pagdating sa negosyo?
sa Nako. investment? May sakit. May sakit na ang Pilipinas. Ang ekonomiya natin kasi hindi na magandang takbo niya ngayon. Nakita naman natin nung fourth quarter nung last year, no? 3% na lang yung growth ng economy natin. Samantalang ang fourth quarter normally mataas yan kasi holiday season yan eh. Normally maraming or buoyant ang economy pagka ganyang panahon dahil marami nagpa-party, marami bumibili pang regalo, ganyan kasi Christmas, ganun. So, normally, active ang fourth quarter. Pero the fact na 3% lang yung tinaas niya, ibig sabihin, medyo mahina na talaga yung mga pillars ng growth niya, no? Lalo na yung investments at saka yung government spending. So ang tumataguyod na lang talaga sa growth na yon, ang nakikita ko ay ang OFW remittances. Oo. Meron kayong binabanggit in one of your posts, ma'am, I'll go by reading this. Ang binabanggit po ninyo is worst Philippine president drove business confidence down to its lowest in 25 years. And then merong binahagi po kayo ritong graph na from 2021 na mataas yung confidence index. Pagdating po nitong 2026, tama ba ito? Tila biglang March 2026. biglang bumulusok ho ito into a bumagsak siya talaga. negative 24.3. Ma'am, paano po ninyo nasabi ito at ano po ba ang nangyari? Bakit naging ganito? So yung business confidence index, hindi yan galing sa akin, galing yan sa Opo. Bangko Sentral. Yeah. So lagi nilang ginagawa yan every month. So sinasite ko lang yung mga numero nila. So ibig sabihin yung business confidence index na yan, mas marami ang hindi maganda or pessimistic sa economy natin kaysa dun sa mga optimistic. Kaya ngayon naging negative 24 and supposedly that's the lowest in 25 years. Alam mo, Henry, since 1985, no, 40 years ago, I've already been dealing with foreign investors at that time kasi yung trabaho ko noon, international stockbroking, no? So, magawa na ako ng mga research analysis, ganyan. So, nung time na yun, hanggang ngayon ko lang talaga na-experience sa pakikipaghalubilo ko sa mga foreign investors, no? Ngayon ko lang nakita talaga na talagang may rason sila para umiwas muna sa Pilipinas. Kasi napakaraming factors, no. Ang pinakamalaking factor na diyan yung level of corruption ngayon, napakatalamak talaga, no, tsaka widespread. From top to bottom hanggang mga barangay level na makakarinig ka talaga ng mga kwento mismo doon sa mga tao na talagang talamak talaga ang corruption. Ikalawa, political stability. So ngayon, imbis na asikasuhin ang krisis sa langis, puro impeachment ang naririnig natin, lalo na sa Kongreso. No? So hindi nakafocus dun sa problema ng mga tao yung attention ng karamihan sa ating pamahalaan. Kasi ikatlo, yung walang accountability, no? Kasi ang dami ng hearings na ginawa tungkol dito sa mga ghost projects. Hanggang ngayon, walang napapanagot. Ganyan. So, kung ako investor, pupunta na lang ako sa ibang bansa bago ako pumunta sa Pilipinas kasi parang ang taas ng political risk at saka economic risk dito sa bansa natin. Ikaapat, yung inflation, no? So, runaway ang inflation natin ngayon kasi hindi na control ng pamahalaan natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina kasi kung kukumpara mo yung diesel natin kesa sa diesel sa ibang bansa, ang laki ng tinaas ng presyo dito kesa sa ibang bansa. Okay, so Opo. So, Sige, go ahead. Ma'am Cora, yung mga nabanggit yung mga factors ay within po kumbaga internal factors po dito sa Pilipinas. Pero how about yung mga external factors? Kasi nakaka-compound din po ito, no? Katulad po ng krisis sa Middle East, may mga iba pa pong mga factors like US tariffs, yung mga ganito pong mga issues, Ma'am Cora? Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba, nung fourth quarter,
mahina na talaga yung ekonomiya. Kung walang OFW remittances, malamang recession na tayo. Bago pa nangyari ang oil crisis yon. Kasi ang oil crisis, nangyari yan Marso na eh. Di ba? Opo. So ibig sabihin, from then hanggang February, talagang domestic factors mostly ang nag-affect. Yung sa tariffs, maliit na bagay yun kasi ang tawag dito, 2% lang naman yung nakyat ng tariffs ng Philippines from 17 to 19%. So hindi malaking bagay yon. Ang malaking bagay talaga yung corruption level na na-trigger niya yung capital flight ng mga foreign investors kasi tinitignan talaga ng mga namumuhunan, especially mga foreigners, yung good governance sa isang bansa. Opo. Kasi syempre, kung mahina yung governance, matitreaten yung earnings na dapat kikitain nila eh. Or yung kikitain ng mga companies where they are investing in. Kasi lalo na sa stock market, pagka kagaya ngayon, manghihina ang merkado. No? Syempre, malulugi rin yung mga investors dyan. Bagsak nga yung stock market natin ngayon, di ba? Okay. So Ma'am Cora, given all these reasons po at mga factors, ano po ba dapat ang una munang tutukan ng ating pamahalaan para kahit paano po ay makabawi tayo unti-unti, makabawi po ang ating ekonomiya at maramdaman po from the grassroots or the ground level po yung kahit konting kaginhawaan po amidst all this crisis po, Ma'am Cora? Kailangan talaga ayusin nila yung fiscal management, no? Kailangan magtino talaga yung gobyerno kasi hangga't hindi nararamdaman ng masang Pilipino yung ginagastos ng gobyerno, hindi yan mag-aano sa consumer confidence, hindi yan magre-resulta sa consumer confidence. By the way, walang personalan dito. Talagang tinitingnan ko lang lahat talaga yung mga numero na nakikita ko sa mga report ng government din mismo. So anyway, so yun nga, so kung gusto nilang kasi ang mga pillars of growth ng isang ekonomiya ay consumer spending, government spending, investments. Yung consumer spending sa atin, highly dependent yan ngayon sa OFW remittances. Yun yung external factor na nag-feed mostly sa household spending kasi they're bringing in $32 billion every year. So nako-convert yan. So ngayon mahina ang piso, medyo okay yan for OFW remittances. Pero dagdag yung higher peso sa cost of production. Diba? So tataas din. So it will also affect inflation. Yan. Kasi marami tayong importation, lalo na yung bigas, langis. Diba? Yan ang mga pinakamalalaking importations natin. So kung mahina ang piso, tataas ang import cost natin. Okay? So ang ngayon, kailangan magtino talaga ang gobyerno kasi yung fiscal budget natin, deficit ng 2 billion. So yung 2 utang billion, natin grabe. ngayon is 18 trillion pesos. No? So kung ang deficit is 2 trillion, tama ba? 2 trillion, so lalaki na naman yung utang natin to 20 trillion. Grabe. In fact, yung debt service natin as of March, dumoble na eh. From last year. So, ang ayaw natin mangyari dyan yung lahat ng tax natin napupunta na lang sa pagbayad ng utang. Kagaya nangyari nung 80s, di ba? Yeah. Nagkaroon tayo ng debt crisis. So, yung mga kinikita na ng mga FWs, lahat napupunta lang sa pagbayad ng utang ng Pilipinas. So, ayaw mo balik sa ganong panahon kasi napakahirap talagang. Naramdaman ko kasi henerasyon namin yun naramdaman namin yung hirap nung nagkaroon ng debt crisis and it took 20 years to get out of the IMF program. Ma'am, let's talk about accountability. Ang sentro ng pinag-uusapang kinakailangang may managot ay itong flood control anomaly. Billion of pesos ang napunta sa korupsyon. But the President, he himself said, mahiya naman kayo, nagsagawa ng mga series of investigations, may umabot sa Blue Ribbon na hinto, may mga pangilang-ilang sundot sa Kongreso, may mga kinasuhan, pero yung isang talagang makapagtuturo kung sino ang magkakasabat at sino ang mastermind nito, walang iba kundi si Saldico,
ay nasa labas pa ng bansa at hindi pa na papauwi, at balita nga ay lumipat pa nga ng France to seek an asylum. Ito ho ba'y talagang hindi mapipigil ang tune-out factor na yung mga investor dito ay umalis at yung mga papasok pa ay umayaw na because of this kawalang resulta na mapanagot yung mga dapat managot. Yes, kasi pag walang accountability, lumalala ang problema. Kaya nga naging widespread, di ba? From top to bottom, pati sa barangay level. Di ba, si Mayor Magalong noon, he was already talking about 30-30-30 or 7-7-7 schemes, no? Na nahihinabang from Congress to the local government, no? Tapos ang natitira sa tao or sa mga beneficiaries, kundi 30%, basta hindi na yung kabuuan talaga itong mga ayuda na to, no. So napaka-massive ng leakage sa system. So pag ganyan, syempre it will affect business confidence kasi pati sila like for instance, lagi kong sinasabi yung nangyari sa Francisco Motors. They were going to invest $1 billion in the Philippines, and this is a local company. Pero umatras sila. Bakit? Kasi ang tagal nung processing, no, ng permits, ganyan. So, pumunta na lang sa China. So, sinong nabigyan ng trabaho? Yung mga incheck, hindi yung mga Pilipino. Ganon type. Pero yung mga pronouncement ng Pangulo, yung ginagawa ng Kongreso, yun ho, sa tingin ninyo, hindi yun pumapatok, hindi yung the investor are not buying that actions of the government? Kasi nga yung numbers are telling the story, no, yung economic numbers. So if household spending only grows by so much, ibig sabihin nun, yung mga bibili sa malls, no, sa mga stores, sa mga ganyan, bababa ang sales nila. So pag bumaba ang sales nila, tapos tumataas ang cost of production, 'di ba? So ibig sabihin yung profitability nila lumiliit. So pag gano'n, yung profitability mo, kasi ang mga investors, isa lang naman ang ambisyon niyan kumita. 'Di ba? Ngayon, kung hindi sila kikita dito sa Pilipinas, pupunta yan sa ibang bansa. Bakit sila magpapakandahirap dito kung hindi naman sila kikita? Yung buwis nila na nakawin pa. Tama po ba? Maaaring ganun, di ba? Ngayon, nararamdaman niya ng mga tao ngayon na parang, bakit anong ginagawa sa buwis ko? Kasi parang wala ako nakikita malalaking projects ngayon So ma'am, dahil kayo may ang inyo pong expertise at background na ekonomiya at of course galing na rin po kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naging usapin na rin po kasi yung mga free trade agreements, specifically po with the European Union. Let's just take that for example. Ang daming beses po na naudlot at ilang rounds na po ng negotiations. I think mag-commence po ulit this coming I think next month po ba yun ulit for the 6th round. Pero kasi isa pong mahalagang component din po ng FTA at mga European countries po ay gusto nila meron anti-corruption and human rights component po ito na nakikita na sumusunod po tayo, tumatalima po tayo dito. So do you think in this case, ready na po ba tayo for these components po? Dahil for some investors or siguro most of the investors, mahalaga po sa kanila to. So that baka hindi lang po galing sa European Union, baka sa iba pong mga bansa pa, mga potential investors. Kasi they want to feel, nakausap po namin personally po si EU Ambassador to the Philippines, si Massimo Santoro. Sabi niya na European investors would like to feel safe not just for 1 year, 2 years, but for the longest period, like more than that, 50 years at the most, sabi nga niya pong ganon. So what is your comment about this, Ma'am Cora? Actually, talagang binabantayan na ngayon ng mga investors talaga. At saka yan, mga trade partners natin, ang governance. So kaya, in fact, ang mga companies ngayon, mga publicly listed companies, kailangan silang magbigay ng sustainability report. Yung sustainability report na yan contains yung performance nila when it comes to governance, when it comes to the environment and social
matters, no? And labor practices pati yung din sa pala, gobyerno, Ma'am Cora. tinitignan din nila yan kung paano pinapatakbo ang ating ekonomiya at ang ating pamahalaan. So kung nakikita nila na hindi maganda ang takbo, pahihirapan nila tayo ng pahihirapan. So kaya sabi mo hanggang ngayon walang nangyayari kasi nakikita nila na wala rin nangyayari pagdating sa good governance. So as far as the policy sa investment, sa pagninegosyo, sa pag-akit ng mga investor is concerned, wala ho bang nakikitang kumbaga palatable o yung attract, somehow na ma-attract yung mga negosyante na pumunta rito kaysa, ayaw ko naman sabihin magtiyaga, kundi maski pa paano ho, mag-invest pa rin sapagkat masisipag naman ng mga Pinoy, resilient, maraming maayos naman maski pa paano ang Pilipinas. Pero, I-add ko lang din, Oo. partner, na mga investors, nakikita rin nila sa Pilipinas na very young yung ating working population. Mga bata, mga early 20s, so a strong young workforce. Yeah. And magaling pong mag-English din, so walang language barrier. So yung polisiya ho, let's deal about policy. Anong polisiya ang dapat sa lalong madaling panahon ay ayusin ng gobyernong ito? Otherwise, baka in 5 to 10 years baka puro OFW na lang talaga at papaano kung may mga krisis sa Middle East, may mga ibang mga geopolitical issues, nagkakaroon ng digmaan sa iba-ibang mga bansa, pag naapektuhan ng mga OFW, delikado tayo, Ma'am Cora. Actually, nakakalungkot talaga kasi as you said, yung demographics natin, bata. Tapos, so they're entering the productive stage kasi ang average age ngayon ng Philippines is 27 years old. So entering the productive stage. Pero hindi lang naman labor ang component ng isang company, di ba? Ang isa pang pinakamalaki is raw materials. Tapos electricity, ganyan. So labor, mura dito. Pero pagdating sa cost of production, yung lalo yan, nag-i-import, madalas nag-i-import. Tapos ang gasolina dito mas mahal kaysa sa ibang bansa. Ang electricity mas mahal kaysa sa ibang bansa. So anong pwede mong ibenta sa Pilipinas ngayon na pwedeng maka-attract na, kasi nga like I said, ang primary consideration nila is to make money, to make profits, no? Kasi kapitalismo ang gusto mong patakbuhin Ganyan ang pag-iisip ng mga investors. So, paano mo sila ma-attract kung hindi naman sila kikita masyado dito? Yung margin dito mas maliit kaysa sa ibang bansa. Kaya, kita mo, Vietnam, naunahan na tayo. Di ba? Nung nag-uumpisa pala ako noong 1985, kasabayan pa lang natin ang Thailand, Malaysia. Medyo nauna pa tayo yata sa Malaysia at the time. Pero ngayon talagang we're way behind Thailand and Malaysia and even Indonesia. At naunahan na tayo ng Vietnam when it comes to foreign investment attraction. So, bakit ganun? Nakatulong din po ba, Ma'am Cora, na of course ang chairship ng ASEAN ngayon ay Pilipinas, So this is our time, ika nga, to shine, to